Magandang Biyernes po ng umaga sa inyong lahat mga kapatid. Narito na naman po tayo sa ating Friday School. Magandang umaga po dito sa Qatar at sa buong Middle East, sa mga kapatiran natin na sumusubaybay ng ating gawain. Magandang umaga po dito sa TCI Alcor, sa JCF bin Mahmud, JCF Markia, sa NCCM Markia at sa NCCM Duhail. Magandang umaga po. Ayan, mga first o mga early birds tayo. Si Sister Pia sa Pilipinas, magandang umaga sa inyo lahat dyan sa Pila Laguna, PCI Pila Laguna. Ganon din po sa ating iba pang mga kapatiran. Magandang umaga kay Mami, kay Jan, kay Chow. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy niya pong pag-iingat sa atin at sa pagbibigay niya sa atin ng panibagong araw para po tayo ay sama-samang makapag-aral sa banal na kasulatan. Magandang umaga rin po sa mga kapatiran natin sa hapon na, alright, sa Pilipinas at ganoon din sa Australia at sa New Zealand. Yan, naka-online na si Brother Joven, si Brother Leonardo. Ayan. Hintayin lang po natin ng ilang sandali ang mga kapatiran pa natin para mag-online sila. At tayo po ay magsisimula na sa ating lesson 6 sa ating pong tinatalakay na The Gospel and the Roman Catholic Doctrine of Salvation. Ito po ang panghuli nating yugto o lesson dito po sa ating tinatalakay na topic na ito. Ang ating pong bibigyan pansin ngayon, although nakuha nyo na ang reason kung bakit ang mga modern evangelicals po ay nagko-convert sa Roman Catholicism. Yan po ay bibigyan natin ng direct na kasagutan sa ating pong yugto ng Bible School sa araw na ito. Why are modern evangelicals converting to the Roman Catholic Church? Okay? Sa mga nakaraan po na ating napag-aralan kung ano ang tunay na aral ng banal na kasulatan tungkol sa kaligtasan. Paano iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo ang tao. At itong kaligtasan ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung pong substitutionary life, death, and resurrection niya, yun po ay may mga pakinabang sa tao, merong benefits, merong pong resulta sa tao, merong bunga sa tao, meron po tayong pakinabang. So pinag-aralan din po natin sa ating second lesson, yung pong benefits ng salvation. And then doon po sa lessons lessons 3 and 4, pinag-aralan po natin kung ano naman ang doktrina po ng Roman Catholic Church tungkol sa salvation. At kinumpare natin ito doon po sa tunay na doktrina o aral ng banal na kasulatan tungkol sa kaligtasan. At ganoon din sa aral po na na-rediscover ng mga reformers noong 16th century Reformation. At yung huli nating yugto sa lesson 5 ay atin naman po pinag-aralan ang tunay na kasaysayan ng Roman Catholic Church, kung papaanong yung church sa Rome na sinulatan ni Apostle Paul, kung saan inihayag ni Apostle Paul ang pinaka-systematic presentation ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, yung pong church na yon ay later on, yun po ang naging Roman Catholic Church. Okay? So ngayon, sasagutin natin yung katanungan na why are modern evangelicals converting to Roman Catholic Church?
Actually, ito pong tanong na ito, ang siyang nagbunsod sa atin para sa ganon pag-aralan po ang series ng pag-aaral na ito tungkol sa salvation doctrine ng Roman Catholic Church. So ngayon, sasagutin po natin ang diretso ngayon. Okay? Purihin ang Panginoon na dumadami na ang ating mga kabatirang nag-o-online. Praise God! At tayo po ay magsisimula na sa 1 minuto. Okay? Si Brother Big din, ay naka-online na. Praise God. Okay, tayo po ay magsisimula na at simulan po natin ang ating pag-aaral sa ating Friday School sa pamamagitan po ng pananalangin. Tayo po ay manalangin, dakilan naming Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Nasa langit ka, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Patuloy niyong pangangalaga, patuloy niyo pong pagbibigay sa aming pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po sa pagkakataon na muli ninyong pinagkakaloob sa amin upang mag-aral ng mga banal na kasulatan, Panginoon. Aming hiling sa inyo na ang inyong banal na Espiritu ang siyang bumabay sa amin. Siya po ang magbigay ng kaunawaan upang lubos po naming maunawaan ang mga bagay na ibig niyong malaman namin. Maraming salamat sa series na ito ng Ebanghelyo at ng Roman Catholic doctrine po ng salvation. Naging malinaw sa amin ang pagkakaiba ng tunay na aral ng banal na kasulatan at ng maling aral. Maraming salamat po, Panginoon, na sa oras na ito ay mararanasan namin ang pakikipisan ng banal na Espiritu sa amin habang kami ay nag-aaral. Ingatan niyo po kami sa kapayapaan, O Diyos, at patuloy na ipagpatawad ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So ngayon, balik tayo dun sa tanong na nagbigay actually ng dahilan para nating pag-aralan po ang aral ng Roman Catholic doctrine tungkol sa salvation. Why are modern evangelicals converting to the Roman Catholic Church? Sa ating pong pag-aaral, ating pong nalaman kung papaano po nag-develop ang Roman Catholicism sa loob ng Christian Church. We learned from our study of church history how the Roman Catholic Church came to be. The Church Fathers imperceptible departure from the apostolic teachings. Lalo na po yung aral ng mga apostol tungkol sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Yan pong pag-depart o paglayo ng mga church fathers na tinatawag natin, yung sa pangalawang siglo hanggang panglimang siglo ng kasaysayan ng Iglesia, yung pong paglayo nila sa aral ng mga apostol, yung po ang naging dahilan para mabuo ang Roman Catholic Church doctrine ng salvation. By the 4th century, the Church Fathers had consolidated the Church departure from the apostolic teaching of salvation. Ang nangunguna sa panahong ito ay walang iba kundi si Augustine, na kung tawagin ng Roman Catholic Church ay Saint Augustine of Hippo. Okay? Dito nabuo ang paniniwala ng mga Roman Catholics.
dito kay Augustine. Si Augustine po ang tinitingalang Father of Roman Catholicism. Okay? At dahil po dito sa pag-depart nila o paglayo nila doon sa aral ng mga apostles, ay nabuo po ang kanila pong doktrina na ngayon ay pinanghahawakan ng Roman Catholic Church. Now, this doctrine, which culminated in the teachings of Augustine of Hippo, noong 4th century, ito po ang naging later on ay ginawang official stand ng Roman Catholic Church nung i-convene nila yung tinatawag po nating Council of Trent noong 16th century. Okay? Ito pong Council of Trent ay binuo ng Roman Catholic Church para sagutin at kontrahin po yung mga aral na nare-discovery po ng mga Protestant reformers noong 16th century. The Roman Catholic Church convened the Council of Trent yung pong noong 1545 hanggang 1547. Sa loob ng halos 3 taon po ay ginawa nilang official ang kanilang mga doctrines, lalong-lalo na po yung doktrina nila sa kaligtasan. Pero ito po ay hinango nila mula sa Church Fathers. At this completely, ito pong Roman Catholic doctrine ng salvation, this completely negates the apostolic teaching that salvation is found only in Christ and His substitutionary finished work, His death, His life, death, and resurrection for our salvation. Instead of the truth, instead of this truth, the Roman Catholic Church taught that salvation is found in man and what is happening in man through what they call as sanctifying grace, which is from God. Makikita natin, ito po, itong mga documents na babasahin ko, ito po yung nanggaling doon kay Dr. David Anders. Kung natatandaan niyo po, nagpadala sa atin ng attachment si Pastor Major Sam. At ito po ang mga bahagi ng i-share niya po sa atin. Kaya ititrace natin ang development ng thoughts ng doktor na ito, na dati po ay protestante pero nag-convert sa Roman Catholic Church. Mapapansin ninyo na ang takbo po ng kanyang pag-unawa ay nagsimula po siya sa mga Church Fathers. Ngayon, gusto kong linawin ito na yung mga Church Fathers po, bagamat sila yung sumunod na mga leaders ng Iglesia, pagkatapos ng mga apostles, sa kanila po nagsimula ang paglayo mula doon sa mga aral ng mga apostoles. Kung natatandaan ninyo, buhay pa yung mga apostles, talagang ipinapasok na ni Satan yung mga maling aral sa iglesia. Yan ang naging dahilan para yung mga apostles po ay sumulat sa mga churches, lalong-lalo na po si Apostle Paul. Sumulat siya sa mga churches para po itama yung mga maling aral na pumapasok sa iglesia nung buhay pa sila. Isipin nyo, buhay pa yung mga apostles, may pumapasok ng mga maling aral, right? Lalo na pa nung mawala na sila. Buhay pa nga sila, may pumapasok na. Ano sa palagay nyo, pagkatapos nilang mawalang lahat at wala nang magko-correct sa errors na pumapasok, di lalo pong nagkaroon ng pag-depart doon sa kanilang tunay na aral ng kaligtasan. Yung mga Church Fathers po, pagkatapos ng mga apostles, bagamat marami sa kanila ang naging martir, pero
Hindi po nila, hindi nila, sabihin natin, hindi nila sinadya na baguhin ang mga aral ng mga apostol. Unti-unti po, over 5 centuries, or 4 centuries, over 4 centuries, 400 years, right? Unti-unting nabago, imperceptibly, hindi namamalayan ng mga leaders ng church, ng mga church fathers, na lumalayo na po sila doon sa katuruan ng mga apostles. Hanggang sa maganap yung tuluyang pagtalikod ng iglesia sa mga aral po ng mga apostles. Gusto kong i-quote ito, mula ito sa mismong sinulat ni Dr. David Anders. Makikita niyo po, nagsimula siya sa pag-aaral sa mga church fathers. Nakita niya na yung mga church fathers, iba ang itinuturo o iba ang itinuro kesa doon sa mga tinuturo ng mga reformers. The reformers had insisted that they were following the ancient church in teaching faith alone. Ang tinutukoy ng ancient church ng mga reformers ay walang iba kundi yung apostolic church. Yung church na sa panahon na buhay pa ang mga apostles. Right? And for proof, they pointed to the writings of the church father Augustine of Hippo. Pero nung pag-aralan daw nila, pag-aralan niya yung mga aral ni Augustine, etong nakita niya. Ironically, it was my investigation of this doctrine, yung doctrine ng salvation ng ancient church fathers, of this doctrine of St. Augustine that began my journey to the Catholic Church. Okay? Nakita ni Dr. Anders na yung aral ng Roman Catholic Church ay yun ang aral ni St. Augustine. In other words, ang aral ng Roman Catholic Church po ay yung mga aral ng Church Fathers. Right? Sa pangunguna ni Augustine. At sabi po rito, briefly put, Augustine rejected faith alone. Right? It is true that he had a high regard of faith and grace, but he saw this mainly as the source of good works. Pansinin niyo po ito. Augustine taught that we literally merit eternal life when our lives are transformed by grace. This is quite different from the Protestant point of view. Ang sabi po dito, na pag-aralan ni Dr. Anders sa mga katuruan ni St. Augustine na ang ating mga buhay, ang buhay ng mga mananampalataya na na-transform o nabago ng biyaya ng Diyos, ang siya pong dahilan kung bakit sila maliligtas. Okay? So in other words, para maligtas ang tao, kailangan po yung tinatawag ng Catholic Church na sanctifying grace ay baguhin ang taong ito, linisin siya sa kanyang loob, sa kanyang interior, inside, right? Linisin siya sa kasalanan at pagka nagawa ito ng nagpapabanal na biyaya ng Diyos na binili sa pamamagitan po ng passion and death ni Jesus Christ para ibigay ng Diyos sa atin itong sanctifying grace na yun. Pagka ito'y nabago ka na, ikaw ay maliligtas. Ang sabi po rito, this is different from the Protestant point of view. Yan po ang sinabi rito ni Dr. Anders. So nakita niya na ang doktrina ni St. Augustine, ang doktrina ni St. Augustine ay kakaiba sa doktrina ng mga reformers. Ang ibig sabihin, yung 16th century reformers,
Protestant Reformers. Nakita niya na ang Roman Catholic Church ay mas faithful doon sa teachings ng mga church fathers. Ang nakakapagtaka, bakit tumigil o nag-umpisa siya sa mga church fathers, samantalang meron namang mga apostles' writings. Right? Hindi rin napansin ni Dr. Anders na may pagbabago ang katuruan ng mga church fathers doon sa mga katuruan ng mga apostles. Dahil po very subtle ang paglayo ng mga church fathers mula sa aral ng mga Katoliko ay ng mga apostles. Sila man ay hindi nila po yan. Hindi nila sinadya. Sila man ay unaware na lumalayo na pala sila doon sa katuruan ng mga apostles. Ibig sabihin, nadaya sila ng kaaway na si Satan. Okay? Ito po ngayon ang summarize natin yung Roman Catholic Doctrine of Salvation. Ayan, makikita niyo po yan. Nagsimula sa God. Okay? Ang Diyos ang gumawa ng paraan para sa ganon, yung nagpapabanal na biyaya ng Diyos ay mapa sa tao. Ngayon, ang tao ay nagkasala. So, hindi niya mamemerit po yung grace na yun. Hindi niya pwedeng sabihin natin dahil sa kanyang mga gawa ay mamerit po niya yung grace na kailangan niya para siya ay papagbanalin sa harap ng Diyos. So, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, binili niya yung grace na yon sa pamamagitan po ng passion and death niya. In other words, binayaran niya yung kasalanan natin at sa ngayon, sa kasabay ng pagbayad sa kasalanan natin ay nabili niya yung sanctifying grace na pwede nang ibigay ng Diyos ngayon sa tao dahil nabili na ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung kamatayan, yung buhay, kamatayan at resurrection ni Jesus Christ ay isa lamang paraan para po yung nagpapabanal na biyaya ng Diyos ay mapasatao. At upang ang biyayang ito ng Diyos na tatanggapin ng tao, ito ang maglilinis sa kanya interiorly. Ayan, nakikita niyo yan. God gave His grace, sanctifying grace, right? Na ito po yung tinatawag na natin sa evangelical na new birth or regeneration. Okay? Ito po ay ibinibigay sa sandaling ikaw ay mabinyagan. Yan po ang doktrina ng Katoliko. Right? At pagka ikaw ay na-born again na-regenerate na, ikaw ay sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan po ng pananampalatayang yan, ay matatanggap mo yung grace at mababago ka sa iyong loob. Right? Ang sabi po rito, pagkatapos ng faith, ayun, good works na. Ito yung sanctification na sinasabi natin. So, kailangan kang maborn again muna, magkakaroon ka ng pananampalataya, at dahil sa pananampalataya mo, magkakaroon ka ng sanctification. Man's free will response, increase faith and good works. Right? At pagka nakagawa na yung sanctifying grace sa loob ng tao, siya po ay aariin ng matuwid. Right? Actually, sa Roman Catholic Church, tulad ng napag-aralan natin, yung pong tinatawag ng mga evangelicals na sanctification at justification ay iisa lang po para sa Roman Catholic yan. For them, justification is God making man holy through sanctifying grace. Yan po ang justification sa kanila. At yan ay nangangahulugan ng salvation. Okay? So dito po, Roman Catholic yan. Po yan. Official na po yan. Na doctrine ng Roman Catholic Church. So ngayon, tingnan natin. Mula yan kay Augustine.
Ngayon, ang mga modern evangelicals naman, ano ang kanilang concept ngayon? Right? Ano yung view nila tungkol sa kaligtasan? Yung view ng mga reformers noong 16th century ay kakaiba po sa view ni Augustine. Although Martin Luther was an Augustinian monk. Siya po ay Augustinian father or monk. Ibig sabihin, alam po niya yung aral ng ni Augustine tungkol sa salvation. Pero alam niyo po, hindi naging satisfactory kay Martin Luther yung aral ni Augustine tungkol sa salvation na siyang naging aral ng Roman Catholic Church. Dahil hindi po siya magkaroon ng assurance na kung ang salvation ay batay sa sanctifying grace na gumagawa sa kanyang buhay, hindi po niya makita sa buhay niya na nabago siya, na siya po ay karapat-dapat na sa harapan ng Diyos para tanggapin siya at bigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi siya magkaroon ng assurance. Okay? Ngayon, sabi po dito, ayan, Luther assumed that Luther had based his entire rejection of the church, that is the Roman Catholic Church, on the words of Paul, a man is justified by faith apart from works of the law. Luther assumed that this contrast between faith and works meant that there was no role for morality in the process of salvation. According to the Protestant traditional, to the traditional Protestant view, moral behavior is a response to salvation but not a contributing factor. Totoo po yan. Yan ang position ng mga reformers, si Luther. Yan po ang position niya. At yung mga kasamahan ni Luther. Yung first generation reformers. Okay? Nakita rin natin na yung Reformation po ay unti-unti ding na-corrupt yung kanilang paniniwala sa yung kanilang doktrina tungkol sa salvation. Okay? So tama itong analysis ni Dr. Anders na as far as the 16th century reformers were concerned, yung pong morality, ibig sabihin, yung pamumuhay ng tao ay wala pong kinalaman kung bakit siya iniligtas ng Diyos. Yun ay bunga. Yung kanyang bagong buhay, yun po ang bunga ng kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa tao. Hindi po yun ang nagiging basihan. Kaya ang sabi rito, ang Protestant view, according to the traditional Protestant view, moral behavior is response to salvation, but not a contributing factor. Hindi po nagko-contribute yung moral behavior natin sa ating salvation. Okay? Yan ang Protestant, tunay na Protestant position. Ngayon, pansinin niyo po ito. The 2nd century church fathers. Nag-umpisa pa lang sa 2nd century church fathers. Si Juan po, na perfect ni St. Augustine ang doktrina nito sa 4th century. Isipin nyo, 2nd, 3rd, 4th century. Right? Na perfect ni St. Augustine ang doktrina ito na lumayo sa doktrina ng mga apostol. The 2nd century church fathers believed that Paul had rejected the relevance of only the Jewish law for salvation. They saw faith as the entrance to the life of the church, the sacraments, and the Spirit. Right? Ibig sabihin, itong nag-umpisa sa 2nd century, ito po yung immediately after the apostles, yung 2nd century. Dahil yung mga apostles po, 1st century sila. Right? Kaya lang namatay sila lahat sa 1st century. The last being the Apostle John. Pagkatapos nila, 2nd century, church fathers na po. At nag-slide na po ito. Lumayo na ng lumayo. Hanggang sa panahon ni Augustine noong 4th century, ay talaga pong iba na ang doktrina ng church tungkol sa salvation. Okay? Sabi po rito, from the last 3rd
or the 20th century, scholars like, eto po yung mga modern evangelical scholars ngayon, like E.P. Sanders, Christel Stendhal, James Dunn, and N.T. Wright have argued that traditional Protestantism profoundly misread Paul. Right? According to Stendhal and others, justification by faith is primarily about Jew and Gentile relations, not about the role of morality as a condition of eternal life. So ngayon, itong mga modern evangelicals na ito, at alam ko, yung mga nagbabasa sa inyo, familiar ka sa yung mga pangalan na ito sa inyo, Christel Stendhal, James Dunn, N.T. Wright, yan po ay mga familiar na authors, contemporary authors. Ang sabi nila, yun daw justification by faith ng mga Protestant reformers ay na-misread lang nila, na-misunderstood lang nila yung teaching ni Apostle Paul sa justification. Ang sabi nila, hindi raw tungkol sa morality yung works na tinutukoy, kundi yung works of the law, yung Mosaic law. Right? Karamihan naman po ng mga ngayon, evangelicals, nire-reject na nila yung according to them, the Mosaic law has been abolished. Right? Pero, ang sabi nila, yun ang context ng justification daw ni Paul. Pero ngayon, meron ng bahagi po ang morality ng tao o yung moral behavior ng tao bilang basihan ng kaligtasan ayon po sa mga modern evangelicals. Ano po ang Ano po ang proof? Tingnan natin yung susunod na slide. Right? Sabi ni Dr. Anders, once I understood the Catholic position on salvation, the Church and the saints, the Marian dogmas also seem to fall into place. Roman Catholicism po is consistent within itself. Roman Catholic doctrines are consistent within themselves. Pagka nag-uumpisa po sila sa doctrine ng salvation. At yung doctrine ng salvation nila, na ang salvation po ay batay doon sa ginagawang pagbabago ng sanctifying grace na nandito sa loob ng tao, kaya ka ililigtas ng Diyos. Natural lang po. Ang ibig sabihin niyan, if you can merit the salvation or you can merit eternal life by what you do through sanctifying grace, ang ibig sabihin niyan, yung iba daw nagkakaroon ng surplus ng good works through sanctifying grace. At dahil may surplus ang iba sa kanila, ibig sabihin, sumobra pa sila dun sa requirements. Itinuturo natin dito, walang nakaabot sa requirement ng Diyos para iligtas ang tao. Sila naman, itinuro nila, dahil daw sa sanctifying grace na gumagawa sa buhay ng tao, meron pa sa kanila na lumalampas pa dun sa requirements ng Diyos para iligtas sila. At dahil po doon, meron pong tinatawag na superfluous na merits yung mga saints, right? Tulad ni Mary, tulad ng mga disciples ni Jesus Christ, yung mga apostles, na sumobra pa po ang kanilang merits kesa dun sa kailangan nila para magkaroon ng eternal life. So ngayon, pwede raw ibahagi yun sa iba na kulang pa. Right? And so, yung pong tinatawag na veneration of the saints, yung intercession of the saints, para sa ganun, yung pagkukulang daw ng mga Kristiyano ay mapunuan nung sobrang merito naman ng mga saints. Okay? Kaya ngayon, tumatawag, nagpapa-intercede sila sa mga saints. By intercession of the saints. Okay? Ang sabi niya dito, the more I studied and realized that my evangelical heritage had moved
far not only from the ancient Christianity, but even from the teaching of their own Protestant founders. So na-realize ni Dr. Anders na yung kanyang paniniwala bilang evangelical ay nag-depart mula doon sa church fathers at nag-depart mula doon sa mga Protestant reformers. Okay? So, malinaw dito na yung mga modern evangelicals po, mas lumapit sila sa doktrina ng Roman Catholic Church, right? Kesa po sa doctrine ng mga reformers noong 16th century. Ang doctrine ng Roman Catholic Church ay base doon sa doktrina ng mga church fathers, lalong-lalo na kay St. Augustine, na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng sanctifying grace na galing sa Diyos na tinatanggap ng tao, at ito ang nagpapaging born again sa Kanya, ito ang naglilinis sa Kanya sa Kanyang loob, right? Para siya maging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. At sana man makikita yung panayan, yung mga bunga po ng sanctifying grace dito, di sa gawa. Okay? Yung bagong buhay ng mga mananampalataya. So, tingnan po natin ngayon, ang mga evangelical ngayon, modern evangelicals' view of salvation is very much the same as the Roman Catholic doctrine of salvation. Salvation is viewed as something that is happening in man. Pagkatandaan po niyo yan. Salvation from the Catholic point of view is something that is happening in man. Yung pagkilos daw ng sanctifying grace sa loob ng tao. That God, the Holy Spirit, is working out salvation in man. Dito ginagawa yung salvation dito, sa loob ng tao. This is very evident in the Ordo Salutis or order of salvation of most evangelicals that includes regeneration and sanctification as the basis of salvation. This was the belief of Dr. David Anders even before he converted to Roman Catholic Church. Right? Sabi po niya, tingnan niyo po ito. Sabi niya, my family's church was nominally Presbyterian, but denominational differences meant very little to us. I frequently heard that disagreements over baptism, the Lord's Supper, or church government were unimportant as long as one believed the gospel. At para po kay Dr. Anders, ang gospel ay ito. Right? By this we meant that one should be born again. That salvation is by faith alone, and that the Bible is the sole authority of Christian faith. So, para kay Dr. Anders, yung pong being born again, yan po ang salvation. Saan nangyayari ang new birth? Ang regeneration, saan nangyayari? Sa tao. Right? Sa makatwid. Ang salvation po ay nangyayari sa tao. According to the Roman Catholic Church and according to modern evangelicalism. Okay? So huwag kayong magtataka. Alright? Na maraming pupunta sa Roman Catholic Church sa mga evangelicals dahil pareho naman ang doktrina ng salvation nila. Okay? Right. Tingnan natin yung susunod nating slide. Ito po ang tunay na biblical doctrine of salvation na ating pinag-aralan sa first lesson natin. Ayan, salvation. Christ finished work of salvation, His life, death, and resurrection. Ito po, yan ang salvation. Okay? Nilagyan ko ng heavy line sa pagitan. Dahil kailangan i-distinguish po natin itong salvation at benefits of salvation. Okay? Ito ang salvation na ginawa ng ating Panginoong
Jesucristo. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung buhay, kamatayan at muling pagkabuhay niya, yan po ang ating kaligtasan. Dahil sa ginawa niyang yan, hindi na tayo mamamatay bilang bayad ng ating kasalanan. At dahil sa ginawa niyang sakdal na pagsunod, tayo po ay inaaring matuwid sa harap ng Diyos. Pero, kailangan manampalataya ka. Kaya yan po, una, faith. Pagkatapos niyan, justification, reconciliation, adoption, regeneration, sanctification, glorification. Yan po ang mga benefits pagka ating sinampalatayanan ang kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang tunay na aral ng banal na kasulatan sa kaligtasan ng tao. Right? Malaki ang pagkakaiba po sa Roman Catholic doctrine. Sa Roman Catholic doctrine, ito ang salvation. Yung benefits of salvation, ginawang basihan ng salvation. Yan mismo ang salvation. Right? Sa pamamagitan daw ng sanctifying grace. Alright. So ngayon, tingnan po natin ano yung question. The question is answered. Ayan. Nasagot na natin yung question. The reason why many evangelicals today find it easy to convert to Catholicism is because their understanding of salvation is much the same as the Roman Catholic doctrine of salvation. Modern evangelicals have departed from the Pauline and the Protestant view of salvation and now includes morality, right? Regeneration and sanctification in salvation. They believe that the new birth and the new life of the believer is salvation. No wonder their focus is in the changed life of the believer, in the new life of the believer, rather than in the substitutionary life of Jesus Christ, which actually changes lives. Ngayon, eto po. Huwag po kayong magugulat, pero ito ay totoo. Okay? If your focus sa theology mo, o kaya sa buhay mo, if your focus is in the new birth, the new life of the believer, then you are a Catholic in mind without actually knowing it. Kaya pag naaralan ka ng Roman Catholic, right, makikita mo, pareho pa lang ba natin ang concept natin ng salvation. New birth. Right? Change life. Right? Transform life. Yan naman ang termino ng mga Roman Catholic. We call it change life. Sa kanila, transform life. Wala pong pagkakaiba. Right? So if your focus is in the new birth or regeneration, in the new life of the believer, dyan kayo nakafocus. Right? Ang ibig sabihin po niyan, you are a Catholic in mind without actually knowing it. Pag sinabi nating focus, right? Kaya halimbawa, tuwing Sunday, sabihin na natin, tuwing Sunday sa Pilipinas, o tuwing Friday dito sa Middle East, ang maririnig mong sermon sa pulpito ay laging tungkol sa new birth, regeneration, pagbabago ng buhay ng tao, yung change life. Kung yan ang lagi mong naririnig na sermon sa inyong iglesia, ang iglesia niyo po ay Catholic in mind, in belief, without actually knowing it and without actually acknowledging it. Okay? If your focus is in sanctification, ibig sabihin, nakafocus ka sa holy life of the believer, then you are a Catholic in mind without knowing it. If your focus is Christ in you, yan ang mga termino ng mga evangelicals. Christ in you, right? Kung yan ang focus mo, dyan ka nakafocus, instead of Christ outside of you, then you are a Catholic in mind
and in heart without actually knowing it. If your focus is in what the believer must do instead of what Christ has done in His life, death, and resurrection for our salvation, then you are a Catholic in heart and mind without knowing it. Nakakakuan po, nakakadismaya yung ganyan. Akala natin, kinokontra natin yung Roman Catholic Church. Ayaw natin sa kanila. Pero hindi natin alam yung doctrine nila sa salvation, eh ganun na rin ang doctrine natin sa salvation. Okay? So, yan po. Yan ang mga palatandaan kung ang view mo o paniniwala mo sa salvation ay Roman Catholic o biblical na doctrine ng salvation. Kapag ang focus mo ay nasa believer, at ito po ang focus ng mga evangelical churches ngayon. Kasama na yung mga tinatawag na born again church. Kaya nga tinawag na born again churches, born again ng mga Kristiyano, dahil ang focus ay nasa new birth. Nasa born again, nasa regeneration ang focus. Wala po doon sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? Christ, life, death, and resurrection, which happened outside of us 2,000 years ago. Doon po natin masusumpungan ang kaligtasan natin. Okay? Ngayon, ang gospel ngayon ay, you must be born again. Yan po ang kwan ngayon. Ang gospel. Nakakapan pa ako nakabasa pa ako ng isang evangelical book. Right? Ang sabi po ng evangelical book the greatest news in the universe is that man can be born again. Ako, very Roman Catholic. Right? Kung yan ang good news para sa inyo, at hindi yung life, death, and resurrection in Jesus Christ para sa ating kaligtasan. Abay, Roman Catholic mindset kayo na hindi nyo nalalaman. At alam ko naman i-deny ninyo, but that is the truth. Yeah? That is the truth. Ang concept ng mga evangelicals ngayon ay tulad na rin tungkol sa kaligtasan, ay tulad na rin ng concept ng mga Roman Catholics sa kaligtasan. So napakadali na pong lumipat. Right? Hindi naman mababago yung paniniwala mo right? Sa tungkol sa salvation. Lilipat ka sa church. At dahil po dyan ang modern evangelical churches po ay nag-move away from the Pauline or from the apostles' teachings about salvation and from the Protestant reformers' teachings about salvation. Nag-depart na po doon ang evangelical churches. Ang kanila pong na-adapt ngayon, without actually knowing it, they have adopted the Roman Catholic doctrine of salvation, including new birth or regeneration and sanctification as salvation. Pagka tinanong mo yung kung ano ang ordo salutis nila, right? Kasama ang regeneration, kasama po ang sanctification sa ordo salutis ng majority po ng mga evangelical churches ngayon. Yan po ay malinaw na patunay na talagang nagbago na ang concept ng salvation ng mga evangelicals from the time of the Protestant reformers, yung 16th century Protestant reformers, sa ihahambing sa panahon natin ngayon, nagbago na po. Okay? So, yan po ang katanungan natin, ang kasagutan sa katanungan natin, bakit maraming mga evangelicals ang lumilipat ngayon na po-convert sa Roman Catholicism. Dahil yung po kanilang pangunawa tungkol sa kaligtasan ay kapareho po ng paniniwala ng mga Roman Catholic Church. Ang focus po ay nasa believer
at wala kay Jesus Christ. Ang focus ay kung saan nangyayari ang salvation sa loob ng tao at hindi yung salvation na nangyayari sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Very subtle po ang difference. Kung hindi nyo alam ang tunay na aral ng Biblia sa kaligtasan, madali po kayong madadaya. So, purihin ang Panginoon dahil nilinaw niya sa atin ang mga bagay na ito para maunawaan natin kung paano mandadaya at paano nandadaya si Satanas sa mga Kristiyano mismo. Okay? So, pagpalain ng Panginoon ang ating pong pag-aaral. At dito po nagtatapos yung ating series, The Gospel and the Roman Catholic Doctrine of Salvation. Palain po tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Dakila namin Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin upang matapos namin ang series na ito ng pag-aaral tungkol sa tunay na ebanghelyo ng kaligtasan at sa counterfeit na ebanghelyo ng kaligtasan ng Roman Catholic Church. Kaya niyo, Panginoon, na ang mga aral na aming natutunan ang siyang magwasto sa aming mga maling paniniwala tungkol sa kaligtasan upang sa gayon, Panginoon, ay maibalik namin ang paniniwala sa tunay na kaligtasan na ipinangaral at itinuro ng mga apostoles ninyo. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang mga nalalabing sandali namin sa pagsamba sa inyo. Hiling po namin na patuloy niyo kaming patawarin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, after few minutes, tayo po ay magsisimula na sa ating pong pagsamba, sa ating praise and worship. Na pangunahan po tayo ni Sister Mer at ni Brother Mark. Yan.